Kulong si Digong, kulong si Pulong, kulong si Sara, pati na rin ang kanyang asawa. Yan po raw ang pinakaposibleng senaryo mga kababayan ayon dito kay Harry Roque base sa kanyang obserbasyon sa mga pangyayari. Dahil eto raw mga kababayan ang direksyon ng Marcos administration ngayon. Ang ipasakote ang mga Duterte. Panoorin po natin itong sinabi ni Harry Roque mga kababayan. Well, alam nyo naman po, nabiyak ng unity. Wala nang unit Ngayon team. po, parang meron na talagang engkwentro sa panig ng Marcos at ng Duterte. Dahil sa parte Oo nga. ng mga Marcos, anong ginagawa nila sa mga Duterte? Unang-una, nandyan yung planong i-impeach si Inday Sara. Impeach Sara. Nandyan yung planong ipakulong si Inday Sara at Kulong Sara. si Presidente Duterte. Kulong Duterte. At yung mga naging general na naging loyal kay Presidente Duterte, kasama na nga si Bato de la Rosa. Kulong si Bato. Nandyan yung sa akin. Kulong si Roque. Yung paninira sa akin at yung sinasabi na ako daw ay guilty ng syndicated human trafficking. Sino man tinira? Oh, syndicated human trafficking na walang piyansa. Oh. Tingin ko, no, excuse me. So ano nga ba ang mga senaryos ngayong mukhang nagbabanggaan ng mga higante sa larangan ng politika ng Pilipinas? Well, siyempre, Don't worry dahil mayroong alas ang mga Duterte mga kababayan eh. Etong bisyo daw di umano ni PBBM. Oh. Kung lalantad ang lahat ng mga testigo mga kababayan, unang-una na itong si Cathy Binaga at kung marami pang magpapatunay ay siguradong yan ang magiging kryptonite ni PBBM. ang obvious scenario dyan, mananaig ang Marcos. Obvious scenario ha, yan ang tingin ni Roque. Base po yan sa obserbasyon ngayon mga kababayan sa pangyayari ngayon. Anong ibig sabihin? Pag nanaig ang Marcos, kulong ang ICC ang Presidente Duterte, mai-impeach si Inday Sara at pwedeng makulong din. Kulong din si Sara. Makukulong ang Manscarpio at saka ang Pulong Duterte. Grabe! Si Kitty Duterte na lang ang hindi nila pwedeng ipakulong mga kababayan. Malay natin gagawan din nila ng issue dahil iba daw kasi kung mag-tripping eh. At baka makulong din si Harry Roque, Pati si Roque. ang tanging Duterte na hindi Duterte apelido. Adopted. May posibilidad na dahil nga pag nakulong si BP Sara at matanggal BP sa pagiging BP, mag-a-appoint ng Vice President. Si Tamba. Oh, grabe no. Napakawalang hiya na talaga mga kababayan no. Yung mga taong tumulong sa kanila mga kababayan. Di ba ang mga Duterte ang nagsalba sa imahe ng mga Marcos? Oh, tapos sila din ang nagpanalo kay BBM dahil unit team eh. Tapos ang isusukli ipapakulong. Traitor. Traitor. Ang Presidente. At siyempre, sino pang i-appoint ng Marcos Jr. Kung hindi, Si Tambalos-los. Espeker na bilang Vice Presidente. Oh, Diyos Yan ay mio. kung mananaig ang mga Marcos. Kung mananaig naman ang Duterte, abay siyempre, mauupo bilang Presidente, bilang constitutional successor ang BP Sara. Posible na makaukulong ang mga Marcoses. Oo, dapat lang mga kababayan, no? Eto mga Marcos mga kababayan, takot yung bumaba sa pwesto, dahil pagbaba niyan, patong-patong na mga kaso. Oh, sana mapanagot mga kababayan, di ba? Hindi lang po dahil sa pinagbabawal ng droga, kundi na rin siguro doon sa korupsyon. Lalo-lalo na yung tambalos-los. Oh, ngayon grabe kung makapambraso sa mga kritiko, tapos makalustay ng pera, grabe. Ayuda, 1 trillion na mga kababayan in just 2 years. Oh, Diyos mio. Sana i-audit yan. At lantaran na smuggling. At siyempre, Smuggling. tanggal ang speaker, palit ng speaker of the house, pati po siguro ang Senado mapapalitan. Alam niyo naman kasi. Alisin din yung talagang waiter meron na yan. po Oh, ang mga opisyalis ngayon ng Senado ng ating Malacanang. correct. Yan ay kung mananaig naman ang mga Duterte. Pero meron pang third scenario. Ang third scenario ay pwedeng magkaroon ng political settlement. Siguro, mag-uusap Wala na settlement. Ayaw namin ng settlement. panic para hindi madugo, di live and let live na lang silang dalawa, no? Thank you na lang. After all lang ginawa ng mga bangag nito mga kababayan. Nakipag-settlement, no way. At susubukan na maibalik yung samahan dati, no? No way! Unit time na naman. Sama-sama tayong babangag muli. No way! Hindi na tayo Pero magpapabudol. mukhang malabo po ito to. Dahil talagang hindi po papayag ang mga tambaluslos na Hey, kami ang hindi papayag. Kahit pa'y magbakaaway ang mga tambalustos sa iyan, give me one more chance, another chance. Mga Marcos, mga kababayan, give me third chance. Oh.
Bibigyan niya pa ng third chance. Budol me once, budol me twice. Tapos, gusto pang umulit ng pangatlo. No, no, no. Mawala sa eksena at hindi sila papayag na magkaroon sila ng kalaban pagdating ng 2028 at hindi pa naman nila ina-abandon yung idea na mag-charter change para nga maging parliament ng maluklok sa pwesto ang kanilang presidential. Pag mag-charter change, Prime Minister habang buhay ang tambayudan na yan. Pero yan ay third possibility. Ay, meron pang fourth possibility. Ano? Fourth possibility, mabubuisit ang militar sa nangyayari ngayon at gagalaw sila ala Thailand and Burma at sasabihin, ang gugulo niyong mga politiko kayo. Ang daming problema. Ay nako, kami na ngayon. Ang problema po niyan, mga kababayan, kung military junta o militar junta yung pinagsasabi ni Roque. Eh, sino ang leader ng AFP ngayon? Eh, tao rin ni PBBM, si Browner. Wala rin tayong tiwala dun eh. Diba? Ang sabi, sunod-sunuran din yan kay PBBM. Sino ang magli-lead ng military junta kapag nagkaganon? Ngayon ang mamumuno at magkakaroon ng Pag nyo sabihin si Trililin dahil PMAyer din yan eh. Philippine Military Academy, tapos hindi naka-experience ng gyera. Hindi na initan. military junta. Yan po ang nangyari ngayon sa Thailand at yan din ang nangyari sa Burma. Sana kung maghunta, pumili sila ng ipapalit na leader na maayos. O di ba kaya siguro snap election na lang. Ulit. Ulit. Patakbuhin ulit si BBM, si Sara, si Tulfo. O yan na, magkaalaman ng mga kababayan. Hybrid election. Para wala talagang daya. Alam nyo, hindi malayo mangyari yan. Kasi dito sa Pilipinas, nung People Power 1 and People Power 2, talaga namang gumalaw ay militar. At ang gumalaw ang militar, ibinigay lang nila sa civilian ruler. Kay Cory Aquino na nagdeklara ng revolutionary government at kay GMA na naging constitutional successor. Sana ganyan lang. Sino ang successor? Ngayon ay si Sara. Pero dati mga kababayan si Corycong.com, hindi siya ang vice president. Iba po ang vice president noon. Pero hindi na ilagay ang vice president po mga kababayan. Pero alam niyo po, nung pinayagan natin Malisgrasya tayo kapag maghunta tapos maglagay dyan ng bagong presidente tapos ang ilalagay si Tamba. Tamba luslos. Hunta ulit. Smio. Ang gulo na ng bansa niyan. makialam ang militar ng First People Power, talaga pong sumunod na tayo sa yapak ng Thailand na nakikialam na ang military sa politika. So, meron din pong posibilidad na kapag ang militar ay nakialam, sila mamumuno at sila magbubuo ng military junta. Ibig sabihin, wala nang halal na opisyales at siguro magkakaroon na lang ng eleksyon na makaisabay sa 2028. O pwede bang magkaroon ng constitutional succession? Pwede namang siguro na dahil ayaw nilang hulaan ng buong daigdig, paupuin itong constitutional successor na si Inday Sara Duterte. Pero kung ito po talaga ay kudita, wala pong basihan na yung constitutional succession. Bakit? Kasi babaliwalain na nila yung saligang batas. So wala rin karapatan si Inday Sara Duterte na umasa na siya magiging constitutional successor. Kapag magkudita kasi mga kababayan yung militar ang mamimili. Or posible naman na parang Angie Reyes formula, no? Na Ano yan? okay, magwi-withdraw ng support ang militar, pero hahayaan nilang mag-take over yung constitutional succession at hindi magdedeklara ng revolutionary government. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang Senado at Kongreso, tuloy-tuloy ang Korte Suprema, ang magpapalit lang ay ang presidente. Pero sa tingin ko, malabong mangyari yan Kasi ang tingin ng military ngayon, base doon sa kanilang mga public statement, masyadong korap na ang Kongreso. Mantakin ninyo. Correct. Yung dating na mabalita na 10% SOP sa kalye at saka 5% na SOP sa building, ngayon daw, as high as 50%. 50% na. So ano pang matitirang budget para sa proyekto ng taong bayan? Ubus na. Ubos. So, mukhang malabo na magkakaroon ng constitutional succession matapos magkaroon ng withdrawal of support ang militar. Pero, posibilidad pa rin yun, yung Angie Reyes formula. Pero mga kababayan, magulo yan. Problema kasi itong si BBM. Hindi sineryoso itong pagiging presidente. Dami problema. Kung nagtinula sana ito si PBBM mga kababayan, siya ang nag-lead.
Tapos, sinigurado niya na walang korupsyon. Oh, sinigurado niya na etong kanyang pinsan is tambaluslos ay hindi maghari-harian dyan sa Kongreso. Fire! Tambaluslos o palitan si Tambaluslos. Ang asawa niya, wag niyang ipasali sa gobyerno. Wag pasalihin. Oh, outside the kulambo. Oh, alis dyan, Admiral. Oh, tapos, wag lang mag-aksaya ng pera. Willing tayong mag-antay ng 2028 na walang reklamo. Kung kaya niya yung gawin mga kababayan. Oh, ewan lang natin ha kung kaya pa ba ng mga ugali ng mga taong ito magbago. Oh, kahit pa sabihin na lang nating medyo tamad. Basta hindi lang kurap, hindi lang nag-aaksaya ng pera tapos maintain lang as is. As is lang na kahit average lang mga kababayan na pamumuno. Hindi na natin hihilingin ang extraordinary katulad ni dating Pangulo Duterte dahil imposible yung mangyari eh. Never in 100 lifetime of PBBM mga kababayan na matutumbasan niya si dating Pangulong Digong. Kahit pa average lang, BBM, wag magnakaw, wag mag-aksaya, alisin si Tamba, alisin ang iyong asawa sa pamumuno. Willing kami hanggang 2028. Walang reklamo. Focus ka sa pagpapatakbo ng bayan. Kung hindi mo yan kayang gawin bahala ka. Maraming senaryo, sabi ni Roque. At sana nga mga kababayan, hindi tayo aabot sa ganong senaryo dahil siguradong madugo. At ang bayan natin ang magiging apektado. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.